Tama po. Hindi ba yung sinasabi ko kako, lahat ng subsidies na yan, mapa-AX, mapatupad man yan, mapa-akap, mapa-maip, or maipip, kahit ano pang gawin mo, ay hindi talaga napupunta sa dapat kapuntahan. Nagiging political patronage. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga naririnig natin ngayon, malinaw ang mensahe ni Senador Marcoleta. Ang tinatawag na flood control ay hindi nawala, pinalitan lang ng pangalan. At kung totoo ito, hindi ito simpleng issue ng bad planning. Isa itong panlilinlang sa taong bayan. Taon-taon, bilyon-bilyong piso ang inilalagay na flood control projects. Taon-taon din, baha pa rin ang dinaranas ng mga Pilipino sa Maynila, sa probinsya at sa mga lungsod at barangay. Ang tanong, saan napunta ang pera? At kung ang sagot ay pinalitan lang ng pangalan, ibig sabihin, hindi solusyon ang hinahanap. Paraan lang para makalusot. Palit label, palit heading ng sa budget, pero pareho pa rin ang galawan. At pareho pa rin ang kontratista, pareho pa rin ang sistema, at pareho pa rin ang resulta. Baha, sira pa rin ang mga daan, at siyempre, wala pa rin pananagutan. Hindi tubig ang problema, korupsyon ang problema. Kung talagang may flood control, bakit konting ulan lang lubog agad ang mga kalsada? Bakit bagong proyekto, pero bitak agad ang semento? Bakit paulit-ulit ang pondo pero wala tayong nakikitang pangmataganang solusyon? Ito ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Hindi sapat ang tanggalin sa papel kung sa totoong buhay ay nandyan pa rin ang anomalya. At dito, dapat magising ang publiko dahil kung papayag tayo na palitan lang ang pangalan ng problema, tayo pa rin ang niloloko. Hindi ito usapin ng politika lang. Usapin ito ng buhay, kabuhayan at dignidad ng mga Pilipino. Kapag baha, ang bahay, apektado ang trabaho. Kapag baha, ang kalsada, apektado ang ekonomiya. Kapag baha, ang sistema, at tayo lulubog. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lang may flood control ba? Ang mas mahalagang tanong ay may hustisya ba? May pananagutan ba? Hanggat walang malinaw na audit, hanggat walang pinananagot, at hanggat pinapayagan ang palit pangalan imbis na tunay na reforma, ulit-ulit ang baha kahit anong tawag pa nila dyan sa proyekto na yan. Hindi kailangan ng bagong pangalan, kailangan ng bagong sistema, at higit sa lahat, kailangan ng gobyerno na mas inuuna ang taong bayan kaysa ang kanilang mga sarili. So, balik tayo sa ating talakayan. So, doon sa paliwanag ninyo, parang hindi ba nabantayang mabuti itong pagbuo natin ng 2026 budget? Mismo ang Pangulong Bongbong sa kanyang huling sona, natatandaan mo, di ba sabi niya, anumang pondo na hindi po nakapaloob doon sa NEP, aba, ibibito niya ho yan sa kabuuan. Ayun ang binanggit ng Pangulo pa, kaya dapat daw po ang pondo natin na ipapasa sa 2026, abay talagang dapat to malinis na malinis, walang question, Sen. Sabi niya, wina-warningan ko kayo, sabi niya, lahat ng budgetary items na hindi naka-align sa NEP, yan, tama po kayo. ibibito ko yan. So, sana naging aral sa ating lahat yung 2025 budget na kung saan ay nalugmok tayo sa napaka-maanomalyang corruption tungkol sa flood control. Naku, Na ang pinanggalingan talaga yung budget na yan. Tama wala po. namang wala namang makikipagdebate. Yan ang pinanggalingan yan eh. So kung pag-uusapan, susuyurin natin. Kaya ulit-ulit ko sinasabi, yung mga kasama ko, ako ay talagang bumilib din sa kanila dahil meron silang resolve na sabihin, susuyurin natin yan. Opo. Hindi na tayo papayag. Kaya nga sinabi ko, ako'y naniwala at ako'y na mag-asa na yung ating magagawang 2026 budget ay million light years away from the 2025 budget.
Sabi gusto nating kalimutan yun eh. Totoo po. Oo. In comparison sa 2025 budget, ano ang pagkakaiba, Sen, itong 2026? Nawala nga yung nawala nga yung mga flood control. Oo. Iniba lang ang pangalan, di ba? Oh. Ipinasok ata sa iba't ibang ahensya, Sen Ako, nakikipagtalo ako sa kanila. Kahit na sa mga budget hearings lang, hanggang dun sa plenary debates, pinipilit ko na meron ako kakong panukalang batas. Hindi pa lang naging batas kasi nga hindi natin maisulong ngayon dahil ang priority natin, maipasa muna natin ang budget. Tama po. Hindi ba yung sinasabi ko kako, lahat ng subsidies na yan, mapa-AIX, mapatupad man yan, mapa-AKAP, mapa-MAIP, or maipip, kahit ano pang gawin mo, ay hindi talaga napupunta sa dapat kapuntahan. Nagiging political patronage yan. Sinamahan na nga ng survey. Hindi nga. Ito nga. Kalahati pa rin ang populasyon na nagsasabing mahirap pa rin kami. Hindi ba pinanukala ko, sabi ko na ang gagawin na lang natin para maging makatotohanan, Yan, opo. yung lahat ng gumagamit ng 200 kilowatt hours, yan ang ililibre natin. Pababa, Totoo po. Oo. Ang magiging resulta kasi niyan, sabi ko, ang matatarget niyan diretso. Lahat ng mahihirap, kasi ilagay mo na lamang sa median price ng elektrisidad ng, let's say, 2,500 yen. Opo, yung 200 So, yung 2,500 mo, katumbas kalimbawa yun, ng 200 kilowatts mo, kilowatt depende hour. kasi Opo. sa taas ng kuryente sa iba't ibang lugar eh. Pati sa probinsya, Yung tama kayo. 2,500 na yan, pababa, Opo. libre na yun eh. So, pag inilibre sa'yo, hindi ka na nagbayad, direkta mong nakuha Napakilabangan. yung Opo. benepisyo. Yung 2,500 na yun, maring maliit sa'yo. Jen. Opo, oho. Dahil nakaririwasa ka, ganun din sa'yo, Nelson. Opo. Kaya lang, para sa isang karaniwang Mahirap pamilya, talaga. Opo. yung 2,500 na hindi niya na ibabayad sa kuryente, may aaporson niya sa pangangailangan niya Totoo sa po araw-araw. yun. Oho. Then, next year, next month, ganun na naman. Oho. Ibig sabihin, hindi yung AX binigay mo 3,000, isang taon 3,000. Nako. Samantalang ito, 2,500. Monthly. Every month na ibibigay sa'yo. Oho. At hindi na dapat ibigay sa'yo kasi hindi ka na magbabayad. Direkta ngayon. Automatic na Opo. May corruption. Wala. Oho. Dahil sa... Hindi mo na binabayad direkta sa'yo. Hindi pa dadaan sa politiko. Walang pasikat. Opo, hindi dadaan sa politiko. Kaya makakapagpasikat pa ba ngayon? Wala. Oho. So walang corruption, walang pasikat, diretso. Ngayon, imbes na sana, yung paliwanag ko na yun, yung AX man lang sana, ginawa na lang, ito 63 billion pa eh. Oho. Nadagdagan pa ng 4.8 billion. Samantalang sinasabi ko, walang mangyayari dyan. Hindi rin mapupunta sa nangangailangan yan. Oho. Ba't pinipilit ba natin ng ganyan? Kaya nga yung tingin ko pa rin, hindi tayo gaanong lumayo doon sa 2025 budget. Tapos sabi namin, wala nang unprogrammed funds. Opo. O nadagdagan po eh. 174 billion na lang nilagay namin doon sa aming version. Opo. Naging 243. Na naman. Hindi, binawasan naman daw po. Binito yung 92 billion. Kaya may natira pa Eh, 633 billion lahat ito eh. Asa kang buwan ho ba? Oo, sa tingin ko 600, yung mga 500 plus So- billion pa rin na natitira pala. So yung taba, Opo, yung pork. yung buong lechon, Oo. inalis mo lang yung balak. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pakilike na lang po at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat.